Shoutout kay Rogelio Benablo Jr., Ronald Verbosidad at kay Katsakino Dukusin. At sa ating balita ngayon, mukhang hindi nagustuhan ng Ginebra yung tawagan ng referee doon sa laban nila kontra dito sa Magnolia kung saan na naigang Magnolia. Pagkatapos silang mag-comeback ng matambakan ng 26 points. Sinabi nitong si Scottie Thompson, nakitang-kita daw na finaul siya ni Mark Baroka. Maski na ito si Maverick Hanmisi. Maski yung mga commentator, si Andy Howe, sinabi na napaul daw talaga itong si Scottie Thompson. Pero hindi ito tinawagan ng referee. Hindi naman ma-challenge ni Coach Tim Cone dahil wala na siyang timeout. Ang nangyari nga, nanalo Magnolia. At sinabi nga baka ito ay protesta ng Ginebra dahil kitang-kita raw na pinaut talaga. Sabi nga ng mga fans ng Ginebra, dinaya daw sila ng mga referee kaya sila natalo. Pero sabi naman ng iba, kung hindi pinabayaan ng Ginebra yung lamang nilang 26 points, ay hindi yan magiging problema. Ibig sabihin, kung lamang ka ng 26, hindi dapat tumating doon sa punto na ikaw ay natalo o umabot sa ganong crucial call. Pero tapos na nga yan at kailangan daw nilang mag-move on. Sa ngayon, medyo sayang yung talo ng Ginebra at kitang-kita naman natin talaga. Maganda naman yung pinakita nila. Kaya lang nga, nung bandang huli, hindi nila napigilan yung comeback nitong Magnolia Chicken Templados at dahil dyan, 4 na sunod na ang panalo nitong Magnolia. Samantala naman ang Ginebra naging 1-1 ang record. Of course, maaga pa dito sa Commissioner's Cup. So, masasabi natin na marami pang pwedeng mangyari dito. Pero kinakailangan daw mag-improve ang officiating sa PBA. Sabi nitong si Scottie at ng iba pang Ginebra players. Dahil hindi ito first time nangyari. Natatandaan natin kailan lang. Itong sa laban ng NLEX at Terra Firma. Nasuspinde yung referee dahil nga doon sa foul na tinawag dito kay Andreas Kahilig. Taban dito kay Thomas Robinson na wala namang contact. At dito naman, kabaliktaran na nangyari. Na-foul si Scottie, hindi tinawagan ng referee. SMB nanalo kontra dito sa Meralco pero na-injure na naman itong si Terence Romeo. So ang tanong ngayon, ano kayang gagawin ng SMB dito? Ang dami na nilang injured players. Ito si Vic Manuel, si Jericho Cruz, si Marcio Lassiter, si Jeron Teng. At ngayon ito si Terence Romeo. Si Roddy Brondier hindi rin naglaro ng huling game. Hindi natin alam kung bakit. Pero sa ngayon, kailangan natin tignan kung ano ba ang balak gawin ng SMB dito kay Terence Romeo. Precaution, hindi na siya ginamit sa laro at hindi natin alam kung maglalaro siya doon sa susunod na game ng SMB. Ang maliwanag lang dito, hindi ito unang pagkakataon na ito si Terence Romeo ay nagkaroon ng injury. Hindi na nga ito nakakatapos ng isang conference nang hindi nagkakaroon ng injury at dahil dito marami nagsasabi na baka mas mabuti i-trade na to ng San Miguel Beer at kumuha ng player na talagang makapaglalaro ng pangmatagalan. Yun nga lang, kapag healthy naman si Romeo, nakita natin kung ano nagagawa niya. Actually, bago nga na-injury ito si Romeo, ang ganda ng nilalaro niya para sa SMB. Kaya hindi natin malaman kung ano nga ang plano ng management. Siguro management din, hindi alam kung anong gagawin dito kay Romeo, kung siya ay ite-trade o hindi. Siguro kung hindi magtagal itong injury ni Romeo at magagamit pa nila, siya talaga ang gagamitin nila ngayon. Hindi pa natin natitiyak din kung ano ang balak ng San Miguel Beer dito sa kanilang rotation sa point guard dahil mukhang meron naman palang ibubuga ito si Kitty Menes. Baka siya ang gamitin ngayon ng San Miguel Beer dito sa point guard position kapalitan itong si Terence Romeo at si Chris Ross at baka itong si Simon Enciso ang matrade. Hindi pa natin natitiyak kung ganito nga mangyayari dahil sa ngayon ang SMB marami pang mga pinaplano yan. Ang importante para sa Beermen ngayon, masiguro na doon sa susunod nilang mga games ay magkaroon sila ng mga healthy na players na makapaglalaro dahil nasusobran na sa minuto yung kanilang mga guards at pati na yung kanilang mga big men dahil kulang sa reliever.